49, nani sa itong linya si Senador Antonio Trillanes IV. Ato na yung pangutanon, bingo na, bingo. Senator Sanay, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Oka at sa ating mga listeners. Sir, narinig ka Dito sa namin Cebu. dito, April of 2021 pa po. Ngayon, 5 years ago, pero yung pagkikibaka mo, I think isang dekada rin na sinabi mong may mga bank deposits na billion-billion. Kahapon po, bingo talaga sa AMLAC. Sir, ibigay mo sa amin ang detalye. Paano po tumanggap ang mga Dutertes doon po kay Sammy Oy na sinasabing drug lord? Ganito po. Ito ay mula dun sa mga dokumento na nakalap ko po noong 2016 pa. So, at ito na nga, nakumpirma kahapon ng AMLAC na 18 po, no? Sinampulan nila kahapon 18 na mga transactions doon sa mga dokumento na kuha ko. Chinek nila sa AMLAC ay kumpirmadong totoong nangyari. So, therefore, lahat po doon ay totoo. At alam po naman natin yan, hindi naman natin inimbento yan. Pero bukod dun sa bilyon-bilyon na nakita po natin dun sa dokumento na yan, ang bilang po namin, 2.4 billion pesos ang naging pera, pumasok na pera, kina Sara Duterte at Digong dun sa kanilang joint accounts. Ang nakita po natin, doon sa pera na yan, ay merong 180 million pesos na galing po sa isang drug lord na si Sammy Uy. Nako. At ito ay binibigay sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Cheque po ito kada 6 na buwan. So parang dividendo po ito. At kaya hindi nila maitatanggi ito dahil sa cheque po silang pangalan ang nakalagay mismo. Nako. So yun po yan. Nangyari po ito, Senator Sani, doon po sa Davao pa ang mga Duterte, hindi pa po presidente? Opo. Digong? Yung panahon na nagbigay siya ng cheque ay simula 2011 to 2013. Yan ay nung mayor pa lang si Sara Duterte. So, sa Davao. So, makikita nyo, doon pa lang, tumatanggap sila sa drug lord. Yung kapartner nila, tapos ang pinapatay ng Davao Death Squad, yung mga karibal, yung mga kalaban na drug lord, neto nila Michael Yang, nila Sammy Uy. Ganun po ang nangyari dyan. Sir, bari po bang malaman, sana po itong sinasabing Sammy Oy at Michael Yang? Si Michael Yang mukhang umalis na yata sa bansa, pero si Sammy Oy, Opo. mukhang hindi na namin narinig. Ito po magkakapartner po yan, si Sammy Uy, Charlie Tan, at Michael Yang. Sila po yung isang drug cartel na kapartner ni Digong dun sa Davao. Tapos nung nagpresidente si Duterte, buong Pilipinas na yung hinawakan nila. So kaya nga nakita nyo, si Michael Yang ginawa pang economic advisor ni Duterte. Tapos itong PNP Drug Enforcement Group mismo, si Colonel Acerto, sinabi niya drug lord yan, si Michael Yang. Pero ang binaliktad ni Digong, itong Colonel Acerto ang binigyan ng kung ano-anong kaso, tapos pinapapatay. Parang pinoproteksyonan niya si Michael Yang at itong mga drug cartel niya. O tapos nung panahon ni Digong, 'di ba? Doon lang sa panahon ni Duterte ang pumasok ang tonetonadang shabu sa customs mismo. Yung nahuli Kasi sa nga, Cavite, pinatay sir? na nila yung mga karibal eh. Opo. Hello? Sir, yes sir. So, paano yun? Si Sammy Oy, saan kaya? Kasi si Michael Yang mukhang umalis na sa bansa eh. Wala na dito. Nagtago na po ito mga ito. Wala na ito kasi wala na silang proteksyon eh. Baka babalik yan pagka si Sara Duterte na yung naging presidente. Kasi di ba, nung presidente si Digong, ay ito na, pumasok na itong bukod sa Shabu, pumasok na yung Pogo, di ba? Tapos, naglagay pa nga ng parang consular office sa Davao, yung China. Kumaga, pumasok na yung buong sindikato.
Kaya yan po yung nangyari nung panahon ni Digong at ganyan mangyayari sa panahon ni Sara. Magbabalikan itong mga ito. Nako. Pero ngayon, nagtatago sila dahil hinahunting po sila. Now, Senator Sani, ito pa. Bakit nasabi po ng AMLAC na si Vice President Sara may confidential reports from August 2024 to 2026 linking the drug lords, graft, and malversation, while si Attorney Mans Carpio ay mayroon ding 17 confidential reports from September 2017 at April 2025. Ito po ba'y may posibleng galing din sa mga drug lords itong mga perang sinasabing confidential report galing po sa Anti-Money Laundering Council? Hindi po malayo, no? Na galing din sa illegal na droga. Pero ito pong grupo nila Michael Yang, nila Sammy Uy, nung nakaupo na si Digong, bukod sa droga, pinasok pati nila yung Farmally, yung Pogo. Kaya, kumbaga nag-diversify sila ng negosyo nila para mas marami silang kinikita habang kapartner nila yung presidente ng Pilipinas. Kaya iba't ibang negosyo ang ginawa nila. Kaya iba't ibang source din po ang pera na pumasok diyan kina Mans Carpio at Sara Duterte. Sir, posible po ba under sa batay po sa ating batas, Anti-Money Laundering Council at ano pang ibang batas, ito po ay makukuha ng gobyerno ang mga sinasabing pera na galing po sa parang doubtful na mga transactions ng mga Dutertes? Ano po yung tanong po nila? Senator Sani, yung posible po bang habang nasa parang mini trial stage pa, nasa babang kapulungan pa po ang complaint ni Vice President Sara, maaari po bang hindi namin nabalitaan kung na-freeze po ba itong mga pera nila sa bangko kasi sinabi ng taga AMLAC kahapon na walang kasunhan at pati po taga BIR wala po, at saka yung isang box na sinabing dapat buksan ay hindi nabuksan dahil po sa confidentiality. Sir, maaari po bang mabawi itong perang sinasabing billion-billion? Matagal mo na pong sinabi ito sa publiko na may bilyong cash deposits sa mga Dutertes. Maaari po bang mabawi? Maaari pa pong mabawi, pero alam nyo, ang bilis, mga kasabwat nila yung mga taga-bangko rin eh. Na ilalabas po nila yan. At simula nung isiniwalat ko to nung 2016, natuto na itong mga Duterte. Hindi na sila gaanong gumagamit ng bangko. Kaya mga kahadiyero na lang yan sa bahay nila. Mga vault. Sa abroad nila, dinadala. Or yan, bumibili sila ng jewelry, painting, mga tapos may mga bahay sila na ginagawa lang nilang tambakan ng pera nila. So yan po ang ginagawa na ito. Kaya pero kung talagang tututukan natin, makukuha din naman yung iba dyan. So yun po ang pwedeng gawin. So ibig sabihin, Senator Sani, itong mga sinabi mo dati na may billion cash deposits, ito po ba ito'y joint account ng tatlo, Sara Duterte, Mans Carpio at ni dating Presidente Digong, or may joint account ni Digong at Sara, may joint account din si Sara doon po sa kanyang asawang si Mans Carpio? Meron pong solo na account si Sara Duterte lang. Nako. Meron siyang joint account with Mans Carpio at meron siyang joint account with Digong. At ito nga yung napag-aralan namin ng husto nung 2016. Kasi dito talagang lumalabas, talagang pumapasok ho, regular Kada 6 na buwan, pumapasok, parang dividendo. Kaya yun yung na-discover namin na galing nga dun sa Sammy Uy, cheque. Pangalan po, nakapangalan po dun sa mga buong pamilya ng Duterte. Sir, may sinabi po Senator Sani kahapon ng taga-AMLAC, yung executive director nila na si Ronel Buenaventura, na ano po bang ibig sabihin ng 27 confidential reports from August 2024 o up to 2026? Ano po bang ibig sabihin nun? Kay VP Sara po daw.
mga ano po, mga medyo mahina po talaga. Pasensya na po hindi ko po gaano Yes, sir. narinig. Sir, Oo. ano po bang ibig sabihin ng sinabi kahapon ng Anti-Money Laundering Council through Mr. Buenaventura na may 27 confidential reports sa galing po kay Vice President Sara? Ibig sabihin po ito yung mga bank deposits po ba ito? Habang kay Attorney Manscarpio, yung mister niya, ay 17 confidential reports from 2017 up to 2025. Ano po ba ito, Congressman Senator Sani? Ito po yung tinatawag nilang suspicious transactions. At kaya meron po yan silang ginawang mga reports dahil po dito. Kasi nga, bakit suspicious? Dahil unusually large. Kasi alam nyo, itong mag-asawang Sara at Manscarpio ay wala naman silang negosyo na kumita. At yun nga yung pinag-aralan nila dun sa mga dokumento kahapon galing SEC, BIR, tsaka yung SALN. Doon mo makikita na wala naman silang negosyong kumita pero ang lalaki ng perang pumapasok. Kaya nga yun po, may program po yung AMLAC, may sistema sila na kung may bawat transaksyon na lumagpas ng 500,000 piso, ay inire-report sa kanila. So, kung meron kang negosyong malaki, normal lang yon. Pero pagka biglang pumapasok na masyadong malaki, pero wala ka namang mga negosyo talaga, so, pinag-aaralan po nila yon yung daloy ng pera. Kaya yan po ang naobserbahan nila kahapon. At ang total po, by the way, ng na-report sa AMLAC ay 6.7 billion pesos. Ito po ba tumuba, sir, sa sinabi mo dati pa? Tagal na namin itong Ito po ay isa sa mga topic na nung napunpats kita in 2021 na sinabi mo na may mga billions of pesos na more than 6 billion. Ito po ba, sir, ang sinabi mo noon? Opo, ang hawak namin na dokumento nung panahon na yon ay yung 2016 pa lang, ang kwenta na namin 2.4 billion pesos ang pumasok na pera doon kay Sara at kay Digong. Pero nung naging presidente na sila, ito na nga, lumaki ng lumaki. Kaya yan, 6.7 billion po ang ni-report ng AMLAC. So anong sabi po ng AMLAC, sir? Yeah. Yung taga-bangko, ilan po bang bank accounts ito? Ang dami, hindi naman pwedeng kung isang ordinaryong tao, Senator Sani Trillanes, sir, kung ang isang ordinaryong tao, kahit ikaw, kung magdeposito ka ng 500,000 na walang mga suspicious, ay questionin ka ng bangko, hindi lang sa AMLAC, sir. Bakit po naging deposito itong pera na to na billions of pesos or even the 181 million pesos na idiniposito ng mga Duterte ay hindi kinwestiyon ng bangko? Yun nga po, ibig sabihin nito, kasabwat nila yung mga manager ng bangko. Kaya nga, kung maalala po ninyo, yung bangko na kinwestiyon namin noon nung 2016 pa lang, nung papasok pa lang si Duterte as president, yung BPI Julia Vargas branch, yung manager po doon, ginawa niyang presidente ng GSIS. Ginawa niya so ibig sabihin talagang kasabwat nila. At alam niyo naman sa mga bangko, may override po yung na power yung manager sa system nila. 'Di ba? Kaya nilang mag-deposito, i-override yung ginagawa nung teller kung ano man. Kaya nga 'di ba, mayroong mga bank manager na nalilipat nila yung sa account nila yung pera Kasi po, karamihan, Senator Sani, sa mga bangko, kung magdeposito kayo, kung sakaling medyo malaki, hindi natin sabihin 500,000 or up. Kasi tatawag yung teller sa kanilang manager for overriding gaya ng sinabi mo ngayon. Now, Senator Sani, ito po dito tayo sa confidential reports, 17 confidential reports ng AMLAC from 2017 to 2025. Ito po binanggit po
ang pangalan ni Attorney Manscarpio, yung asawa ni Vice President Sara. Sir, ito po ba posibleng nagtuloy ang kanilang mga transactions from drug lords to at anumang mga illegal kahit hindi na presidente si Digong? Ang palagay ko ho, ganito, nung presidente si Digong, dyan sila nakapag-establish nung sindikato nila. Si Manscarpio po, di ba, dun sa isang investigasyon namin sa Senado, lumalabas, siya yung nag-aabogado sa mga iba't ibang smuggler. Kaya nga kinasuhan ko yan siya ng illegal drug smuggling sila ni Pulong Duterte base doon sa sinabi ni Mark Taguba na sila yung mastermind. Yung nakulong. Opo. So yan, pag makita nyo, 2016 to 2022. Ngayon, nung hindi na presidente si Digong, dahil kaalyado nila nung una si President Marcos, akala nila pwede pa sila magtuloy-tuloy. Until, yun na nga, pinaguhuli na nung mga ahensya ni President Marcos, itong mga smuggler, yung mga involved sa illegal na droga, di ba? Ilang generals pa yung pulis na nakasangkot. So yun na, nakita nila na wala na silang proteksyon nung hindi na presidente si Digong, kaya naglaylo na sila. Kaya nakita rin nung AMLAC yun. Simula nung 2024, 25 kasi 'di ba doon lumabas yung mga maisog rallies, yung minura ni President ni Digong si President Marcos 2024 yun simula noon naglaylo na sila doon sa kanilang mga sindikato. So, pero naglaylo, pero may mga doubtful deposits pa rin, sir. Meron pa rin. Oo. Kumbaga hindi na ganong full blast ika nga. So mukhang wala nang dividendo. Pero Senator Sani, buti nabanggit mo ang pangalan kay Pulong. Bakit po, sir, hindi nabanggit ng AMLAC na may mga joint accounts from dating Presidente Digong Duterte, kay Vice President Sara, doon po kay Pulong? Hindi, bakit wala? Ang po kasi dahil impeachment po ni Sara ang primary subject, ang sinumpi na lang nila sa AMLAC ay tungkol lang kay Sara Duterte at Manscarpio kasi mag-asawa sila, conjugal property. Hindi na po kasama si Pulong. Pero po, Congressman, Senator Sani, yeah. I'm sorry, Senator Sani, kung sakaling mayroong joint account, bank accounts, ang Vice Presidente at saka si Pulong, dapat banggitin, dapat ipatawag din. Bakit wala? Posible bang wala silang joint account? Wala po silang joint account. Dito po sa mga nakuha namin mga dokumento, meron si Pulong na sa kanya na mga accounts. Tapos, nahagip lang naman yung kay Pulong sa mga dokumento na nakuha ko dahil binibigyan nga siya ng mga deposito ng dividendo ni Sammy Uy. So, 4 na cheque po yung nakuha ni Pulong, mga 40 million pesos galing sa drug lord. Yun po yung nakuha ko. Pero, dote sa kahapon, ang kinuha lang ng AMLAC ay kay Sara at kay Manscarpio lang. Nako. Sir, yung magnetic lifter, dati nabanggit yung pangalan ni Attorney Manscarpio, Pulong Duterte. Sir, Senator Sani, paano po yun? Bakit wala? Ibig sabihin po ba, sinolo nila yung mga deposito, yung kita noon? Kung sakaling sila po ang responsable at sila po ang mga protectors doon na bilyon-bilyong ng halaga ng sabo doon na yung nahuli. Kung ang drug lord na nasa likod niyan ay sila Michael Yang, sina Sammy Uy, meron silang sosyo, yung bawat miyembro ng pamilya. Pero since ang nag-maniobra nung mga panahon na yon sa customs ay itong si na Manscarpio, di sila yung mas may extra na fee sila for facilitating yung importation na yon. Pero yung kabuuan, pag pinasok, kapartner ni Digong si Michael Yang So, lahat ng pasok, may sosyo sila.
Sir, wala po bang balak ang gobyerno na hulihin at ipaano sa Interpol kung sakali si Michael Yang kasi siya sa mga importanteng witness, I think pwedeng tawagin lang hostile witness doon po sa impeachment court at kayo po siguradong ikaw ang ipatawag as witness against the Vice President sa kanyang impeachment complaint doon po sa Senado na. Sir, bakit wala bang balak hapon walang nag-motion na kailangang mahuli itong Sammy Oy, yung ibang mga sangkot sa droga during the time of President Digong? Well, ano po yan, nasa korte na yan. Sa pagkakaalam ko, may mga kaso na yan sila, may mga warrant of arrest yan. Kaya hindi na magpapakita. Pabalik na lang po yan sila, yun na nga, kung mananalo si Sara Duterte. So, para mabuhay po nila ulit yung kanilang sindikato. Now, Senator Sani, after April 29, magra-wrap up na po yung Committee on Justice and eventually papunta na po sa plenaryo. And kung sakaling makakuha ng 1/3 votes sa mga kongresista ay dadalhin na po doon sa impeachment court sa Senado. Kayo po ba ay willing na magpakita at ano pa ang maibigay niyong mga ebidensya against Vice President Sara for her impeachment case? Opo, tayo po ay nasabihan na po ako na kung sakaling umakyat yan sa Senado, ay magiging testigo pa rin po ako dyan sa impeachment trial na yan. At ito, mas mabubusisi natin itong mga dokumentong na ipakita ko. At ayan, lalong lalabas yan itong sina Sammy Uy, yung mga dividendong nakuha ng Duterte family mula sa drug lord. So, mas mabibigyan ng atensyon yan, isa-isahin yan, at mas maraming makakapanood na Pilipino doon sa impeachment trial. And hopefully, ay mamulat naman Mamulat na kasi nabudol talaga yung mga Pilipino. Bingo Magaling ka talaga, sir. manloko Talaga, Senator Sani, believe kami sa'yo, Bingo mo, Dati, maraming hindi naniwala. At sabi, politika lang yan. Pero dahil sa AMLAC, bingo talaga, sir. Opo, sana po. Sana po maraming mamulat. Opo. Senator Sani, marami pa sana akong katanungan sa iyo. Hopefully, hindi kayo magsawa sa mga katanungan namin dito sa Cebu dahil limited po ang time nyo. Alam naming mayroon pang kasunod na mag-interview. At ito po hindi 2021 pa po sa record namin dito. Narinig sa ere yung boses mo, sir. Sana hindi po kayo magsawa. At maraming salamat po. Good luck at ingat kayo, Senator Sani. Yes, sir. Maraming salamat din po sa inyo, kasamang OKA at sa inyong himpilan na DYKC Cebu. Maraming salamat po sa ating mga kababayan dyan. Si former Senator Antonio Trillanes Deport